May pasabog kasi etong si Mami Pebs. Alam ko naman na kilalang naman si Mami Pebs. Dumalo na yan doon sa Congress and naging PBBM supporter. Tapos medyo nagkaroon siya ng issue, no? Sa tingin niya hindi tama kaya pumunta siya sa kabila. And then nung nakita niya, dito pala talagang hindi tama. Tinamaan na magaling. Kaya bumalik siya dito, no? And right now, he is supporting yung administrasyon ni PBBM. And I do believe na until now, nandun pa rin siya, no? Sa kung saan man siya nagtatago dahil medyo may naghahunting na sa kanya kasi marami siyang pasabog eh. Diba kung natunghayan nyo yung ating interview with Pebbles Cunanan, si Mami Pebs, kamakailan lang, no? I think it was a month ago. Yun nga, marami siyang pasabog, no? Kesyo meron din mga humahabol sa kanya mga INC dahil galit na galit sa kanya. And then meron din na si Marcoleta hinahabol dahil kinuha yata yung wig eh. Tapos si Chavit Singson, di ba? Medyo meron ng mga banta sa buhay niya kaya ayun, nandun siya ngayon sa kung saan man siya nagtatago right now. Eto rito, sabi rito ni Mami Pebbles, haba ng introduction. 2 minutes. Ano sabi rito? Iglesia ni Batman? Iglesia ni Batman? Bakit stock corporation ang nakaregister sa SEC permit nyo? Dapat magbayad kayo ng tax. Hindi naman pala kayo religion. Sinugiti kato kayo. Oy, hindi ako nagsabi ha. Binasa ko lang. Ha? Tsaka bakit yung Kristo nyo ibang topic. Hindi kasi Iglesia ni Cristo di ba? Baka pagka Spanish, Iglesia ni. Yung ni, Tagalog yun no? Ano sabi rito? Ayan no? Stock corporation, company type. Kaya alam baka mamaya, ano ba yung nakalagay pag religion? Nakalagay ba dyan church? Hindi. Mamaya iba naman talaga. Mamaya talagang hindi naman dinideclare dito na church or kung ano man or religion. Baka ganyan talaga. Pero I think this was I believe meron ng issue before, 'di ba? Pero yun nga kasi ang ginagawa dito lang sa atin lang yung mga commoners na mga Pilipino na hindi nagmamagaling pagdating sa batas. Pero yung ating kakarampot na alam. Kasi nga it doesn't take rocket science para maintindihan naman natin to. Yung church hindi yan pinapatawan ng buwis. Yung religion. So, ang point lang dito, kagaya nga ng tanong ni Mami Pebs, bakit? Bakit kayo magrarally sa November 20? Naknanteting kayo. Yun ang tanong. Rally kayo ng rally. Nung sinabing stormy na teacup, rally kayo. I don't like impeachment. Take advantage of that. Tapos ayan dapat ipaliwanag nyo to. Dapat ipaliwanag nyo. INC. Kaya ako talaga panawagan ko sa ating mahal na Pangulo, kay PBBM lalong-lalo na. PBBM. Gawan nyo sana ng ng aksyon. Lalo na yung mga maging patas lang din sana,
kasi ako madami akong hiling eh. Kagaya niyan, yung PMA, para sa akin, isang lantarang corruption yan. Yun ang simula eh. PMA eh. Hindi, kamista ko yan eh. Pasok mo, okay yan. Mista eh. Oh, sa INC. Pasok mo, INC yan eh. Malakas yan, okay yan. Malakas siya sa taas. Nagagamit kasi. No? Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, pag lahat ng sobra, masama. Kung sobra-sobra na impluwensya mo, no? Una, marami na nakapwesto na may posisyon. 'Di ba? Nagiging parang sikat na personalidad na. Hindi maiiwasan na mapolitika. Hindi ko masyado maipaliwanag eh. I think I'll try to study kung ano yung talagang pinakatamang term kasi ang sabi na anong pakialam mo kung yung isang iglesia ni Cristo gustong pumwesto sa ganito. Kasi yung magkaroon ng isang tao, kunyari, merong senador na iglesia ni Cristo. May isang malakas na journalist na iglesia ni Cristo. Oh. Sa kabinete ni PBBM, paano kung merong iglesia ni Cristo? O hindi na lang natin yan para hindi hypothetical yung ano natin. Mayroong congressman na iglesia, may mga sikat na personalidad na artista na iglesia ni Cristo. Sa mga generals, may iglesia ni Cristo. Senator, congressman, may iglesia ni Cristo. Wala nagsasabi sa batas na bawal. Walang nagsasabi na bawal. Pero nagiging impluwensya. Yung impluwensya doon. Pag ipagtatanong-tanong ko pa para medyo mas madiinan ko. Pero yan yung pinaka logic ba? Oh. Ay, ikaw ang idol ko. Anong idol mo kami? Ikaw talaga, boss mo. Siguro kayo tumawag sa akin. Nakalagay Vietnam eh. Hindi, mahirap. Ito talaga mahirap eh. Kaya, sana kay PBBM, kung meron kayong maisip na idea or magawa, hindi nyo man malinis ng tuluyan, no, pagdating, or at least magkaroon lang ng significant na kabawasan. Kasi, kagaya niya, no, biruin mo, ang bali-balita, porque hindi na gustuhan, hindi na ipasok, paano yan? Si Maharlika, ganun? Oh, eto pinakamagandang example. Hypothetical lang. Hindi ko sinasabing posible to. Paano kung yung iglesia ni Cristo merong ipinapasok sa mataas na posisyon tas di natin napagbigyan? Ngayon, ang gawin ng iglesia ni Cristo, i-activate lahat ng mga nakaposisyon. Alam naman natin, kahit tanungin nyo kung papipiliin ba si PBBM o yung iglesia ni Cristo, definitely sino pipiliin nila? Yung religion nila. Kasi ganun yun eh. Yan yung standard. The way yung mga Pilipino thinks. Pagka sinet mo yung priority mo, pag tinanong mo, syempre si Lord God muna. Pero na lang kung ateista ka. Yung Diyos, pamilya, tapos kung andyan yung bansa, pwede. Yung iba kasi Diyos, pamilya, tapos inom. Oh. Kung hindi na pagbigyan, yung hiling na ipasok, ngayon, i-activate ng iglesia ni Cristo yung mga nakaposisyon, meron sa senador, meron sa kabinete, meron sa congressman,
meron sa Senate, merong mga mayors, merong mga governors, hingilingin ng mga pamumuno ng Iglesia ni Cristo, kailangan ko ng 500 na katao kada ano sa inyo. Oh, tapos kailangan yung mga second in command nyo, kailangan mapasunod nyo, ito gagawin natin. Mag-rally tayo sa November 30. 3 araw, 300,000. Kailangan makapagbuo tayo ng minimum 300,000. Diyan. Oo. Di ba napakadali na lang nun dahil ang daming nakapwesto. Yung Iglesia ni Cristo parang ano na yan eh. No? Strong yung ano niyan, yung parang let's say parang kumpanya na lang. Si Mami Peps lang naman nagsabi na sindikato, ako hindi. Isang religious group, pagpalagay mo na. Isang religious group na merong stock corporation na lisensya. Oh. Paano gagawin natin? 'Di ba? Kaya sana anyways, I'll try to talk with someone to find a better legal term kung ano yung tawag, ano yung pwedeng gawin diyan sa ganyan para at least mas maging malakas yung pagsigaw-sigaw natin. No, kung bakit napakadaling mag-activate eh. Napakadali. So yung impluwensya nila ganun din. 'Di ba? Parang kunyari isa silang institution na kung saan may meron silang influence eh. In a way, they can manipulate at a certain degree. Kulamin na lang. Salbahe mga birador natin. Kulamin na lang doon. Ay nako. Marami pa sana tayong mga topic, no? Pero umabot na naman tayo ng 1 oras. Nag-enjoy ako ha. Sana nag-enjoy din kayo. Ayan ha, maraming salamat sa ating mga birador dyan. Hindi ko na kayo mababati isa-isa ha. Dahil syempre, nagmamadali na tayo. Hinahantok na ako. Oh, grabe. So, abangan nyo. Hindi ko alam kung sino mag-interview. Depende kung sino mag-interview kay Attorney Jesus Falsis. Kung sinabi niya na gantong oras, of course, one of us might be able to accommodate. No, siya na yung mag-host for that particular interview with Attorney Jesus Falsis. And next week, si Attorney Claire Castro. Kita niyo, patuloy natin palalakasin yung natin, yung Birahan PH. No, yung mga birador natin dyan sa baba. Hindi, pero maganda rin pala yung huli nating pagtatapos nating sinasabi, mag-iisip din ako. No? And, ayan. So, kita-kits bukas. Ha? Same time, 12:30 dyan sa Pilipinas. 12:30 ng gabi dyan sa Pilipinas. Oh, ano ba magandang sabihin? Bira-bira lang. Hala, bira. Huwag kalimutan, birahin ang asawa sa gabi. Bas, mag-isip muna tayo. Ha? Oh, kita-kits, hanggang sa muli. Bye for now.